palpak na naman mga kababayan ang plano po ng mga dilawan, pinklawan at mga bangaglista laban po kay Vice President Sara. Dahil mga kababayan, ngayong araw ay nagsampa po ng kaso. Nako, kasong perjury itong si Vice President Sara laban po dito kay Ramil Madriaga. Yung ginamit po ng mga dilawan para mag-imbento ng kwento, gumawa ng kasinungalingan laban po kay Vice President Sara. Ngayon mga kababayan, ito ang challenge. Dahil hawak ni Vice President Sara yung mga patunay na itong si Madriaga ay sinungaling. At base rin po sa aking personal na nakausap na nagtatrabaho na kagaya ng sinasabi nitong si Madriaga, hindi totoo yan. Na kahit sila daw ay handang magtestigo na hindi naging kasama nila itong si Madriaga. Ngayon mga kababayan po natin, napakagaling pa, napakatalino pa yung nakuhang abogado ni Vice President Sara. Siyempre, no, yung veterano na si Panelo, ngayon ang anak niya ang nag-aasikaso. Ito, panoorin muna natin yung kaganapan, no, sa pagsampa ni VP Sara ng kasong perjury. Kaya tinakot para gano'n. Alam niyo po na kung may mga kasinungalingan nakasaad sa inyong complaint na PW, alam niyo po maaari po kayo sampahan ng kasong perjury o pagsinungaling. Okay, so pakinggan naman natin mga kababayan ang sinasabi po ng anak siyempre ni Attorney Salvador Panelo na si Paulo Panelo patungkol po sa isinampa nilang kasong perjury, nako, laban dito sa bata ng mga dilawan. The VPSPG, we have a certification from the Department of Education, No. and we also have a certification from the Davao City local government stating, attesting that there has never been any Ramil Madriaga that was employed or otherwise connected with those offices. So, dun pa lang basag na yung storya ni Madriaga because in his affidavit, kung mapapansin nyo, he needs those connections with these offices for his allegations to be credible. For him to be in a position to say, transport cash upon allegedly VP's instructions, kailangan niyang PSG siya, VPSPG siya, pero ang ebidensya malinaw, hindi totoo. Nako po mga kababayan po natin, malinaw na hindi totoo at imbento lang. At kung totoo itong sinasabi na yung nag-asikaso nito, yung nagkausap nito ay itong si Saba at itong si Trililing, nako, baka sila yung madadali dito mga kababayan po natin. Kabaliktaran pala na sinabi nila si VP Sara ay nagbisita kay Madriaga mismo sa loob ng kulungan. Abay si Dilima, di umano, ang nagkausap dito. I don't know kung totoo yan mga kababayan po natin. Pero pagdating po dito sa investigation, mabubulkar yan. Kaya yan po yung ating abangan, yung pagbabaliktad mga kababayan ng kanilang kasinungalingan. Ayan. Si Congressman Suntay lang mga kababayan ang bumoto kontra dito po sa sufficient and substance na dalawang impeachment complaint laban po kay Vice President Sara. So ito na po yung nababasa ng ating mga kababayan at sinasabi na talagang bayad po yung mga kongresistang ito. Kaya nung nagsabi po si Congressman Suntay na dapat mahiya, dapat magkaroon ng impartiality itong nangyaring pagdinig sa mga impeachment complaint against kay Vice President Sara at nung nabanggit itong kaugnay sa mali-malitang pera, nag-react agad sila. Kasi nga, totoo mga kababayan po natin. At talagang planado na gusto nilang papasokin itong complaint at as sufficient para iakyat nila siyempre sa plenary at doon nila kunwari pagdidibatihan. Pero at the end of the day, yung plano talaga nila is impeach si Vice President Sara sa House of Representatives. Ito po yung plano nila at siyempre kasama na dyan yung binayad na mali-malitang pera sa mga kongresistang ito. Kaya kahit i-deny pa nila mga kababayan, na obistado na yung mga nanonood, alam na kung ano yung patutunguhan. O ngayon, lalo na, tingnan nyo kung ilan yung bumoto, 54. So si Congressman Suntay lang yung nag-iisang kumontra. Kahit pa yung mga impeachment complaint against kay Vice President Sara, yung pa rin yung mga dating impeachment complaint at walang sapat na basihan. And ngayon, bumawi si VP Sara dahil yung ginamit nila na si Madriaga
ay kinasuhan ngayon ni Vice President Sara ng perjury. So, tingnan natin kung paano nila palulusutan yan. Tingnan natin kung paano nila pasinungalingan. Dahil kagaya nitong si Abante, noon sinabi niya na dapat daw imbestigahan, dapat isama itong si Madriaga sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara. At sabi ng mga dilawan, yan daw po yung bagong impeachment complaint na isasama nila. Pero tingnan natin, no? Kung ano yung kanilang kunwari drama para kunwari may kumukontra, kunwari idadaan sa tamang proseso. Pero yung shortcut niyan is talagang gusto nila impeach si VP Sara. So, mga kababayan natin, papayag po ba kayo na mangyari yan? Papayag po ba kayo na sila na lang yung nagdidesisyon? Ibig sabihin, kung sino yung ayaw nila, kung sino yung pagkaisahan nila, at yung nagbayad sa kanila para tanggalin, kagaya nito si Vice President Sara, iyon ang masusunod. Paano po yung majority ng mga Pilipino na gustong maupo si Vice President Sara bilang presidente ng ating bansa para mawakasan itong matinding korupsyon at magkaroon ng maayos na bansa. Kailangan natin siyempre yung presidente na may tapang at malasakit. Pero kung papayag na lang yung mga kababayan natin na i-impeach na lang nitong mga mukhang pera, mga kapal na mukha na mga kongresista. So ano na ang mangyayari? Tado po mga kababayan po natin ang bagong pambubudol na naman nitong si Sandro Marcos sa kanyang sinusulong na anti-political dynasty dahil hindi naman pala talagang agaran na mawawala itong political dynasty sa sinusulong po nila. Naku po, nakikipagsapwatan pa itong si Risa Hontiveros. Kaya hindi makapigil po itong si Congressman Erese at winidraw niya yung kanyang pagsusuporta dito sa bagong anti-political dynasty. Ito panoorin natin mga kabayan. Bola lahat. Please. Bola nun. Bola, Marcos. Your Honor, please. Alam nyo, sabi ni Presidente Marcos, priority niya magpakulong dahil dito sa flood control. Nagawa niya ba? Hindi. Bola lang. Sinabi ni Presidente, priority niya yung independent commission na ipasaba? Hindi. Bola lang. Ngayon, Nako po mga kababayan po natin. Ano pa ba, Congressman Erese, yung ating maaasahan dito kay Bongbong Marcos, kundi puro pambobola. Mantakin mo, pati mga OFW, binubula niya na kailangan daw muna maghanap ng safe na lugar at magtago yung mga kababayan nating OFW. Putya, ang daming pera ng ating bansa. O ito, balikan natin kung bakit nanggagalaite at tinatawag na puro pambobola lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. sabi niya, priority niya, anti-political dynasty. Alam na alam niya yung meaning ng dynasty sapagkat kaming dalawa ang author nung kauna-unahang batas na Congressman mayroong Elise. provision na Your Honor, anti-political dynasty bill. Your Bola Honor, lahat? Please. Bola nun? Your Bola, Honor, please bola, direct. Marcos. Bola. Your Honor, please direct. If that's a objection, you Di ba mga kabayan po natin? So, tama si Congressman Erice. Ano pa yung maaasahan sa gobyerno ni Bongbong Marcos? Kundi puro pambubula lang. Okay, ano pa yung kaugnay dito sa Dynasty Bill na ito? Ito po mga kababayan natin ha. Panoorin natin kung ano po yung nilalaman nitong anti-Dynasty Bill nila. Ito ha, tingnan nyo ha, kaya nanggagalaite itong si Congressman Erice. At talagang napakalaking budol itong anti-political dynasty na sinusulong nila. Ito. Ano yung konteksto ng anti-political so yun po, dynasty? yung ano. Clarify lang, Mr. Chair. One local, One local, one national. one congressman. One province, yeah. One municipio, one Hindi city, po and local. one barangay. Hindi, one province, one city, one municipality, one barangay, one national. Yes. So, 5. Pag sa isang probinsya, 7 ang city, 12 ang pwede. Tama po Yes. yan? Basta, ang version po, working draft is they don't actually run in the same political unit. So yun, that's the limitation. Sir, bago nyo po i-consolidate, wini-withdraw ko na po yung aking, Motion. huwag nyo na pong isama, yung aking bill. Hindi po ako papayag na makasama yung bill ko sa ganyang klase ng usapan. Salamat po. Anyway, we are consolidating naman, Your Honors eh. So,
So, ayan po mga kababayan po natin. Nag-withdraw nga si Congressman Erice dahil puro pambubula, puro pambubudo lang yung ginagawa ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Pati itong anti-political dynasty, na proud pa itong mga supporter ni Bongbong Marcos dahil hindi daw natatakot na mawala ang dynastiya ng mga Marcos sa politika. Hindi naman totoo, no? Dahil pwede naman pala ang buong probinsya ay sila pa rin ang magpapatakbo. Kaya yan, budol talaga. Wala tayong maaasahan.